So ipinagpapatuloy po natin ang ating pong Rebuilding the Wall series dito po sa aklat po ng Nehemiah chapter 3 verses 6 to 32 na binasa po ng ating pong kapatid na si Sister Lorna. Once again po, ay patingin nyo po ng isang pinagpala pong umaga ang inyong pong katabi. Ituloy po natin, bayanihan, iisang layon, iisang aksyon. Noong nakaraang linggo po ay meron po tayong tinatawag na 3 bagay na kailangan upang tayo po ay magbayanihan o magtulungan na kanila pong ginawa as they rebuild the wall once again. Unified vision, iisang kaisipan. Unified mission, iisang puso. At ito po ay maghahantong sa isang unified action. At nakita rin po natin na ang pinagbuklod na kaisipan po nila ay may 3 bahagi. Consecration, pagtatalaga sa Diyos. Delegation, pagtatalaga ng trabaho sa iba. At submission, pagpapasakop. At ngayon naman po, tayo po'y darako sa ating pong conclusion dito sa chapter 3. At next week, ang ating pong Pastor Eman sa chapter 4 ay kanya pong ipagpapatuloy. And this is the concluding part of chapter 3. Unified mission. Pagdating po sa unified mission ay meron po tayo pong 2 bagay na magre-resulta sa unified action. At 2 po ang ating pong pag-uusapan. Number 1, dedicated leadership. Number 2, familial partnership. And it would definitely result into unified action. Amen? Number 1, tingnan po natin, other po ng unified mission ay dedicated leadership. Dedicated, pagiging masigasig ng ating mga leader. Si Nehemiah po ay isang visionary leader, mga kapatid. Ang isang visionary leader po, kagaya po ni Nehemiah, ay who will rise up. Kailangan tumindig, kailangan tumayo, kailangan manindigan upang pagbuklurin ang mga anak ng Diyos na matagal nang nakabalik sa Judah, the southern kingdom, ngunit hindi pa itinatayo ang ruin o ang sira-sirang pader. The wall was still in ruin, broken. At tinatawanan sila, humiliation ng kanila pong mga karatig na mga bansa. So, si Nehemiah ay binigyan ng vision. At hindi lang niya po ito pinanalangin for less than 4 months or 4 months, kundi ito rin po ay kanya rin pong pinagplanuhan. And he also organized at inilagay siya sa isang posisyon as a cup-bearer ng hari. Hindi lang po basta yung taga-tikim ng pagkain o alak ng hari kung may lason, kundi an influential position in the government sa Medo-Persia. So a visionary leader who will rise up and unify the people of God to rebuild the wall again. So ano po ba ang katangian ng mga dedicated leaders na kailangan po natin under ng unified mission as they rebuild the wall and as we rebuild the wall once again? Number 1, not a credit grabber. Ang mga dedicated leaders po ay hindi po magnanakaw ng credit. Hindi po sila uhaw at gutom sa spotlight. Hindi sila uhaw at gutom sa limelight. Ang ministeryo ay hindi po nakasentro sa kanila. They are not a credit grabber. Ang isang dedicated leader marunong mag-recognize at mag-appreciate ng collective effort ng mga tao. Nehemiah listed all the people involved in the work of rebuilding the wall. Hindi niyo po ba napansin ang dami pong mga pangalan na nabanggit? Hindi po yan basta aksidente. Lahat ng tumulong, lahat ng nag-repair, lahat ng nag-rebuild under ng chapter 3 ng Book of Nehemiah, nilista niya. Pwede naman niyang sabihin na lahat ng miyembro ng Kingdom of Judah, period. He can do that. God can always do that. Pero hindi. Specific kung kaninong anak at sinong anak. And even the daughters. Amen? So in short, ang mga dedicated na leaders under po ng unified mission, they are not a credit grabber. Ministry is not about them.
Hindi rin po natin mababasa dito sa Book of Nehemiah na I, Nehemiah, period. No! There's no such thing as I or alone. At yung pong nag-commit ng limang I, Isaiah chapter 14 verses 12 to 16, napatalsik po siya sa langit. Ang dati niyang pangalan na Lucifer. At nung siya po ay na-kick out, ay naging po siyang Satan, the deceiver. Mga kapatid, as dedicated leaders, we should recognize, amen? Amen. Give the credit where it is due. Huwag po natin ipagkait. Number 2, dedicated leaders avoid comparison but complement each other. Ang isang dedicated leader celebrate and appreciate every work regardless of how big or small it is. May mga trabaho dyan sa Nehemiah chapter 3 na mabigat. May mga trabaho dyan na magaan. And yet, wala tayong mababasa under the dedicated leadership of Nehemiah na kumpara dito ay mas mabigat ito. Kumpara dito ay mas madali ito. No! There is a celebration, recognition, or appreciation of each individual work. No matter how big or small it is. Regardless of the contribution nila doon sa Southern Kingdom of Judah ay recognized, listed in chapter 3. Hindi ko pwedeng sabihin, I myself na ako ganito, pero siya, yan lang. No, we cannot compare each other's work because we have unity and diversity and unity here in the church. Hindi ko pwedeng sabihin kay Sister Ana na ako nga, nagpipreach siya sa media lang. Hindi ko pwedeng sabihin yon. Hindi ko rin pwedeng sabihin kay Nanay Imelda na ako nga, Nanay Imelda, 3 araw na nag-aaral sa preaching, ikaw, bumabati lang. Diba? Ako nga nagagaling pa nga ng Valenzuela, kayo nga galing lang dyan. No, I cannot do that. The scripture does not mandated me to do that. Amen? There should be no comparison. Because comparison leads to division. Amen? So regardless, let's appreciate. Marami pong salamat. Ang iyong ngiti ay nakakapagpahawi ng kalungkutan. Ang iyong paghahanda ng pagkain ay nakakapagpahawi ng kagutuman. At ang iyong pag-asikaso sa media ay nakakapagbigay ng kulay dito sa ating pong Sunday service. So regardless if you are in the ushering, regardless if you are in the Sunday school, Bible study, or any position here in FCC Manila, dedicated leaders must not commit the sin of comparison. Amen? Hindi tayo nagbi-meeting na nagkukumpara. Amen? Si ganito 50% lang, si ganito. No. We should not do that. Under the leadership of FCC Manila, we should avoid and never ever live a life, a ministry of comparison. Amen? Number 3, dedicated leaders under the unified mission motivate and cheer the people. Some workers are working outside of their comfort zone and strength. Example, priests and perfumers. Nehemiah chapter 3 verse 1, 9 and 12. Yung mga pare, the temple workers, yung mga spiritual leaders, at yung mga nagbebenta ng pabango, yung mga merchants, they are outside of their comfort zone. Biruin mo, they are doing yung mga bagay na hindi sila trained. Di po ba? The task is not easy. Motivation is needed as the people persevere to the task that is delegated to them, lalo na sa chapter 4. May opposition. Si Sanballat at si Sanballat at si Tobias. Bahala na si Pastor Emma na i-correct ako. May mga manggagawa doon sa pag-repair at pag-rebuild ng wall na wala sa kanilang comfort zone. Imagine niyo yung mga pare na ang kanilang buhay ay dedicated lang
sa temple and yet hahawak ng bricks, hahawak ng bato. They are out of their comfort zone. Kaya sa ating pong leadership, we should cheer, we should encourage the workers. Amen? Napapagod din yan. Amen? The task is not easy. Tao din po ang ating mga kapatid at tao din ang pong mga manggagawa under po ng pag-rebuild ng wall. They are being celebrated. They are being appreciated. Amen? The fact that nakalista sila, the fact that individual, naka-specific, Nehemiah under his visionary leadership or dedicated leadership, appreciate and cheer the people sapagkat hindi po madali ang pag-build or pag-repair ng wall. It is mamamantsahan talaga kanila po mga kamay. Amen? At hindi po nila ito pinagawa sa ibang kingdom. Sila po mismo ang gumawa. Kaya mga kapatid, sa atin po dito sa FCC Manila, the leadership should encourage, the leadership should appreciate and should celebrate the work of our every workers. Amen. Hindi natin alam na may pinagdaraanan pala yan, tapos sasabunin mo pa ng sabon ng surf pride breeze. Diba? Instead na ikaw ay maging gentle, hindi mo lang inalam na bago pumunta yan, o during pumunta yan, o after pumunta yan, ay meron palang kinaharap. At dahil siya ay introvert, o dahil siya ay mahiyain, at hindi expressive, hindi mo nalalaman na nagiging harsh ka na pala. We need to motivate and cheer the people. Amen? In their time, and also in our time. Mga nanay din yan na may pangangailangan, mga tatay din yan na mga pangangailangan, mga kabataan din yan na may pinagdaraanan, at merong mga pamilya na may kanya-kanya ding challenges sa buhay. Enough is enough. This church must be a church of encouragement, cheering one another and complimenting one another. Amen? Some workers are working less desirable work. May mga na-assign doon sa tapunan ng basura. Si Malkijah, chapter 3, verse 14, repair the refuse or dung gate. South City na kung saan lahat ng trash. May mga kapatid, may mga manggagawa sila na hindi lang umalis doon sa kanilang comfort zone. Na-assign din sila sa hindi masyadong pinipili, tapunan ng basura. Chapter 3, verse 14. And siya po ay goldsmith by trade, mga ngalakal. And yet, doon sa less desirable, doon niya pinili. Di ba? Kaya po, we need to motivate and to encourage. Here in our context, may mga trabaho yan, tama? Our workers are not being paid, tama? They are not being compensated. And yet, by the grace of God, by His sufficient mercy, they dedicated their lives unto the ministry. Amen? Remember, motivation is a key to productivity. Ang visionary leadership ni Nehemiah, minotivate niya, fuel niya yung mga tao. Mga tao na out of their comfort zone. Mga tao na magtatrabaho doon sa hindi masyadong pinipili. At ang ginawa ni Nehemiah para ma-motivate yung mga tao, kung saan kayo malapit o kung saan kayo na connected ang trabaho nyo, like the priest doon sa ship gate, doon kayo magtrabaho. They had the personal incentive to do a good job. Sometimes in the church, kung saan siya interesado, doon mo siya ilagay. Amen? Pero kapag ilalagay mo si Pastor Mark sa worship leader, naku po, nasa mali kang ministry. Pero kung ilalagay mo yan sa kanyang spiritual gifting, ilalagay mo yan sa kanyang natural talent, siya ay mag-go, grow, and glow. So, ang ganda ng ginawa ni Nehemiah. Kung saan sila may interest, kung saan sila mas malapit,
Doon sila dinelegate ang work. And we really need to learn this. Huwag nating ilagay yung ating mga kapatid na kung saan hindi nila gifting. Subukan ba na kung ilagay sa worship leading kanta? Hindi ko alam kung babalik pa po kayo kada linggo. Ang audience ko lang po habang ako'y kumakanta ay comfort room. At pag ako'y mag-isa lang po sa dormitory. Pero kapag po may nakikinig na, hindi po sold out ang ticket sa concert. So application, dito po, under po ng dedicated leadership. Number one, walang comparison. Church, there should be no comparison. Yung comparison na kung saan may halong pagkukumpara na, ay, ito, ganito to, ito, ganito. Iba-iba tayo ng gifting. Di ba? Mas godly, hindi natin pwede sabihin na mas malapit sa Diyos ang mga nasa pagkain, mas hindi malapit sa Diyos ang mga nasa ushering. Hindi ganun. There should be no comparison. Everybody is in the process of progress. At hindi naman talaga lalago yan pag nilagay mo sa hindi niya gifting. Amen? So there should be no comparison. Kung nagkamali, be gentle. Wala tayong nabasa na mayroong sinabunan ng surf, breeze at tide si Nehemiah. No, he was just overseeing, encouraging people, motivating the people. At kung may mga mistakes man, gentle ang visionary leadership. Amen? We should be gentle to the people. Amen? It is not our policy na kung saan pag nagkamali si Pastor Eman, sigawan ko. No. It is not our policy also na ako, pag sa dormitory, pag nagkamali ang roommate ko, paano kami ng boses? No. It is not also our policy na kung saan kapag nagkamali ay ikaw ay kumanda ka. Luluhod ang mga tala. Magkita lang tayo. Bago ako pumunta, mahahati na ang dagat. At sisiguraduhin ko luluhod ang mga tala. No! Let us be gentle with one another. Amen? Gentle. Di po ba? Yung kahit talagang buisit ka na, we manage to control. We manage to have patience. And we manage to be gentle. Yan ang sikreto kung bakit yung mga fruit of the Holy Spirit nasa dulo. Patience, gentleness, self-control. Hindi niyo po ba napansin? Yan ang mga challenging na mga gift. Di ba? Kaya napapansin po ninyo sa mga panahon na may markadong issue, active listening. Because we really need to have patience with one another. We really need to have gentleness with one another. Kung tayo po mismo ay hindi magiging gentle with one another, anong mangyayari? Para sa isang bahay, no? Every mistake, every word, every syllabus na pagkakamali, nagsisigawan kayo. Wala mangyayari. Boost the morale. The work is challenging. Amen? We really need to boost. Hindi lang po yan ginawa ng one day yung wall. Amen? Hindi lang siya 1 day, 2 days. Hindi lang siya 3 days. Mapapagod yan. The work is challenging. Amen po ba? Kaya po, ang isang dedicated leadership ni Nehemiah, binubus niya, in-encourage niya. Go on. Kung ano ang sinimulan nila by means of motivation, kailangan nilang tapusin. Or else, humiliation is waiting for them. So we need to boost the morale. Kaya challenging sa leadership to encourage people. Challenging sa leadership to have gentleness to the people and to boost their morale. Celebrate and appreciate their effort. Amen? After ng isang event, we can have an event na kung saan iti-treat natin yung mga nagpagod. Amen? It's part of the ministry. Amen? And do not steal the spotlight. It is a teamwork. Nehemiah did not steal.
the spotlight. Hindi siya spotlight grabber. Teamwork ito. Kaya nakalista lahat. And may mga pagkakataon, we really need to get out from our comfort zone. Minsan ma-assign tayo doon sa tapunan ng basura. Minsan ma-assign tayo doon sa paghuhugas ng plato. Pero hindi ka naman pala na-train na maghugas ng plato. May mga ganon sa ministry. Sometimes na ma-assign ka sa Kids Sunday School. Tapos hindi ka pala mahilig sa mga bata. May mga ganon na sa ministry, in order for you to grow, you should get out from your comfort zone. Amen. Number 2, familial partnership. At dalawa po ang involved under the unified mission. Ano yung una po sa unified mission? Dedicated leadership. Ano yung pangalawa? Familial partnership. At dalawa po ang involved sa familial partnership. Family is involved and community is involved. Tignan po natin. In rebuilding the wall, there is a familial partnership or unity that is going on. Wala ba kayo napansin? The sons of Meshulam, the son of Meshishabel, son of Sadok, the son of. Di po ba ang dami? Ibig sabihin, sino pa ba ang magbabayanihan kung hindi silang mga magkakapamilya under the kingdom of Judah? Amen? Hindi lang yung nanay at tatay ang involved at naiiwan yung anak doon sa bahay. Kami na bahala, mga anak, as we repair, as we rebuild the wall of Jerusalem. Maiwan kayo dyan, mag-Facebook na lang kayo, mag-TikTok na lang kayo, mag-Instagram na lang kayo. No! Anak, sama ka, because rebuilding the wall is a family matter. Amen? Kaya yung mismo mga anak, son of, anak ni. So, ang mga anak din ay kasama sa bayanihan. So, in FCC Manila, the mother and father ay hindi lamang po dapat ang involved. The family is totally involved. Amen? Kasama ang inyong anak. Kasama din ang inyong anak sa family worship. Anak, matulog ka muna dyan. Magpipray lang kami ni na mami, daddy. No! Anak, magpa-Bible reading kami. Diyan ka muna ha. Ito ang cellphone. No! Involved as early as possible. Sapagkat sino pa bang magtutulungan sa kanilang panahon at sa ating panahon kundi ang magpapamilya. Amen? And in a Filipino church, ito'y binubuo ng mga magpapamilya. Amen? Madalang sa Filipino church na ang mga attender ay hindi magkakapamilya, hindi magkakamag-anak. Because we have a close family tie bilang ating kultura. Amen? Kaya nga meron tayong family focus para makilala nyo na ito pala ang mga pamilyang bumubuo sa FCC Manila. Amen? And also in rebuilding the wall, the community is involved. Hindi lang yung pamilya yung involved, pati yung buong komunidad ng Southern Kingdom. Sino yung mga involved na kung saan bahagi sila ng komunidad? The priests, the men of Gibeon, the Tekoites, at ang mga taga-Mispa, the perfumers, ruler of half district, the Levites, the goldsmiths, the temple servants, and of the merchants. The family is not only the one na involved. Kasama din ang komunidad. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Number 1, let us serve God as a family and as a community. Me and my household, we will serve the Lord. Wala po dapat na iiwan sa church, sa bahay, every Lord's Day. Amen? We should worship as a family. Amen? You should make your family worship every week. Buong family. Amen? Pag hindi kayo ang nagturo dyan, ang mundo ang magtuturo dyan, at huwag kayong magtaka kung labag
sa salita ng Diyos ang ituturo ng mundo sa inyong anak, because in the first place, pinahintulutan yung turuan, imbes na kayo ang magturo. Parents, mga magulang, encourage and motivate your children to serve God. Amen? Saan nyo pa ba sila gustong maglingkod? Di po ba? Saan nyo sila gustong ma-expose? Sometimes, pastor, ang tigas ng ulo ng anak ko, ganyan, hanggang sa maubusan na mula Algeria hanggang Zimbabwe. But my question is, ikaw, pinalaki mo ba siya sa hubog at disiplina ng salita ng Panginoon? No, pastor, I just give cellphone. Kasi ang kulit, ang ingay. Kaya pala yung cellphone ang naging yaya ng kanyang anak. Tapos ngayon, magtatanong, ba't daw matigas ang ulo? Bakit daw hindi sumusunod? Natural, hindi ikaw ang nagbubog. Di po ba? Parents, inspire your children to serve God as early as possible. Ang marapat na naririnig ng inyong mga anak sa ministry ay, even though it is so challenging, it is fulfilling. Amen? Pag naririnig ng inyong mga anak ang ministry, kailangan kahit may mga problems, kahit may mga challenges, still at the end of the conversation, makita nila na yes, may challenges sa ministry, yes, may mga testing sa ministry, and yet makikita ng mga anak ninyo na, anak, despite of the challenges and difficulties in the ministry, I want to inspire you, I want to encourage you. Be involved, because our household, your mom and your dad, together with you, we will serve the Lord. Amen? Unless saan pa ba yan maglilingkod? Di po ba? We have these kids ministry. Pagka-graduate sa kids, adult na ba kaagad? Hindi. Youth ministry. We have all of this Bible study. And we have all this young adult. Kagabi sa men's palakasan. Mga magulang, as we rebuild, malaki ang inyong duty. Amen? Malaki. As in, crucial. And critical. And as in the family, the father, amen, tinatawagan ko ang atensyon ng mga tatay. It is not true that the father ay pang-almusal, pang-dinner, at pang-lunch lang ang kanyang trabaho. No. Male leadership, amen, kayo ang taga-taguyod. Baka kayo pa ang ginigising tuwing linggo. Hindi pa nag-alarm sa kanan. Istorbo ka naman eh. Uy, mag-8:45 na. Hindi. Ano ba? Ikaw kasi, tapos sumagot. Ikaw kasi nagyaya ka hanggang 2 AM ng Avatar. Kaya naman pala pinuyat mo eh. Coffee kasi kayo eh. Diba? Mga kapatid, hindi naman tayo inosente tuwing linggo, amen? Kayo nagugulat pa ba na after ng Sabado-Linggo, huy, linggo na? Nagugulat pa ba kayo na pagkatapos ng Sabado, Lunes na? Di ba ba? Sunday should be a normal part of our family. Amen? Di ba? Ito yung sinabihan ka ni Mrs. Han, bukas mag-ready ka. Ano meron ba sa linggo? Hala, tinanong mo pa kung ano meron sa linggo? Family. Napakahalaga. Amen? Kaya sa ating group reflection, baka si Pastor Mark, opo. Sa ating group reflection, sa pag-rebuild ng FCC Manila, anong bahagi ang nais mong makita ang iyong sarili na nakikilahok at nakikiisa? Number 2, sa pag-rebuild ng FCC Manila, ano sa iyong tingin ang kailangan gawin ng bawat FCC Manila families? And number 3,
Pray for your Friends Day prospect. Muli po, unified vision. Consecration, delegation, and submission. Unified mission. Di po ba? Dedicated leadership and familial partnership. At lahat ng yan ay hahantong sa unified action. Magsama-sama tayo bilang magkakapamilya. Magsama-sama tayo bilang isang pamilya dito sa FCC Manila. Magbayanihan para sa isang layon patungo sa isang aksyon. God bless FCC Manila.